Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. O mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating pong Punto Diretso. Ay, matatawa talaga tayo dito kay Harry Roque. Isa na namang katatawanan na sinabi ni Roque. Dismayado raw siya sa mamamayang Pilipino dahil hindi raw gumagalaw. Hindi raw kumikilos para patalsikin na ang gobyerno ni Marcos. Sabi ni Roque, ano na daw siya? Ito yung eksaktong sinabi ni Roque. Ito mga kabunyog. Kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon akong nagwawakwak dyan sa Marcos na yan na nagsasabing wala ng dahilan para patuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. So yan, kumbaga, parang sinisir mo na ni Roque ang mamamayang Pilipino. Hindi raw gumagalaw. Ano kasi ang mamamayang Pilipino? Akala ko ba kasi, Roque, ang sinasabi nyo, ang mamamayang Pilipino, ang karamihan daw ng mga Pilipino, ang maraming Pilipino daw ay galit sa ginawa kay Duterte. Galit sa administrasyon ni PBBM. Nandito ka pa sa Pilipinas, Roque, wala ka pa dyan sa ibang bansa. Nung nandito ka, ilang beses kang nananawagan ng people power. May sumama ba sa'yo? Wala naman. Kaya wag mo ring lastadahan ang mga dito, kahit yung grupo nyo dito sa Pilipinas, hirap silang mag-rally. Hirap silang mag-rally. Ano na yan, marami na kayong pera. Bakit? Kasi kayo lang naman ang nagsasabi na ang mamamayang Pilipino ay galit sa ginawa kay Duterte. Mayroon siyempre yung mga diehard ninyo na supporters. Yung mga Duterte talaga na diehard. Yung sabi ni Trillanes, hopeless na, balibalik ta rin mo man, wala talaga. Ngayon kasi dumami na ang mamamayang Pilipino. Napakarami na ng mamamayang Pilipinong nakita nila na wala naman yung administrasyon ni Duterte. Kayo lang naman ang naniniwala na naging paraiso ang Pilipinas sa panahon ng Tatay Digong nyo. Kayo lang naman yun. Yung pinagmamalaki ng ninyo, ng administrasyon ng Tatay Digong nyo, na susugpuin ng kriminalidad, susugpuin ng illegal na droga, ang dami lang namatay na tao, mga mahihirap, mga karaniwang tao. Pero yung mga drug lords, wala. Lalo na yung mga Chinese. Kaya nga lumalabas pa yung mga kagrupo yata na pinoprotektahan ng Duterte. Yun ang namayagpag. Pero maraming namatay. Yung mga mahihirap, marami nga nadamay na lang tulad ni Kian de Los Santos. Kaya wala. Kayo lang naman ang naniniwala na napakalaki ng nagawa ng administrasyon ni Duterte. Napakarami namatay. At ang mga namatay na yan ay mga maralita, mga mahihirap. Pero yung mga big time na drug lords, wala. Wala. Nawala ba yung droga? Di dapat sana pagkatapos ng pagpanahon ni Duterte, wala nang illegal na droga. Wala Patuloy din naman Yung kriminalidad, patuloy din naman. Yung katiwalian, grabe. Di ba? Yung Farmally, overpriced laptops, ang dami. Panahon ng COVID, ginamit nyo lang yung COVID para lalong magpayaman. Si Sara Duterte, yung mga niya sa confidential funds, yung mga pondo ng DepEd, OBP na nagiging questionable ngayon at ito na nga yung laman ng impeachment sa kanya. Yan. Tapos, ang dami ng taong namumulat. Kung mayroon man na naniniwala pa sa inyo, iilan na lang yun. Kasi kung napakaraming naniniwala sa inyo, ang dali nyo manawagan ng people power nyo. Noon pa yan. Noon pa yung people power nyo, nandito ka pa. Hindi pa nun inaaresto si Duterte, nananawagan na kayo ng people power. Hindi naman umubra. Ikaw na ang nag-organize dito niyan, Roque. Nandito ka pa. Hindi ka pa tumataka sa ibang bansa noon. Inaresto si Duterte. Kinaumagaan, nanawagan kayo ng rally sa Liwasan. Ilan lang naman kayo. Umiyak na si Bato, umiyak na si Bongo. Wala
ano na, kumbaga, yung inyong mga diehard supporters, oo. Yan yun. Pero yung mamamayang Pilipino, hindi na. Kahit nga yung diehard supporters nyo, hindi naman lahat gustong sumama sa panawagan mo ng people power eh. So napoprostrate daw si Roque, dismayado raw siya. Hindi naman daw gumagalaw ang mamamayang Pilipino. So ngayon, tinanggap mo na hindi naman gumagalaw ang mga sinasabi nyo. Yung mga vloggers nyo, yun, pag nagtatitle, anong ang title ninyo? Ang nakalagay, milyon-milyon sumama sa people power sa EDSA. Naalala nyo yung nung panahon na may hearing sa Kamara, tapos pinapatawag yung mga officials ng Vice President, Office of the Vice President sa DepEd, sila Attorney Sulaika Lopez, sila Edward Paranda ba yun? Isa-isa, hinihimatay. Tapos dinadala sa veterans, tapos nanawagan kayo ng rally noon. Wala naman halos taong sumuporta eh. Ikaw Roque, nung nakulong ka, pagkalaya mo, automatic punta ka doon sa EDSA, nanawagan ka ng people power. Ilan lang ang sumama sa'yo? Sila Jonathan Morales, yung mga kasamahan nyo. Iilan na naman yun. Si Eric Selle, si Lorin Badoy, ilang beses nanawagan ng people power sa EDSA. Wala rin namang pumunta. Anong ginawa ngayon ni Eric Selle? Ayun, nandun na sa Amerika. Si Lorin Badoy, nandiyan na sa Japan. Yun. Ikaw, nasa Netherlands. Wala yun eh. Hindi naman talaga uubra yung people power nyo. Yung kudita nyo, wala rin. Wala. Kaya ngayon, nagbubusis na si Roque ng kanyang frustration. Roque, dismayado sa di pagkilos ng Pinas na patalsikin si PBBM. Wala namang gumagawa, sabi ni Roque. Ang tagal niya na, sabi ni Roque, ano ba yan? 2 taon na akong nagwawakwak dyan sa Marcos na yan na nagsasabing wala ng dahilan para patuloy pang mamuno. Ay, wala. Ano yan? Roque, at least na ano ka na, ikaw na, galing na mismo sa bibig mo, galing na mismo sa madaldal mong bibig, galing na mismo sa'yo, na wala, hindi gumagalaw ang mamamayang sinasabi mo. Kaya yung pinagmamalaki nyo na napakarami ninyong supporters, nasaan? Wala, Roque. At least galing na mismo sa'yo. Mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.